Mula sa loob ng Batasang Pambansa, doon naman tayo sa labas. Mga kapuso, kanya-kanyang pagpapayag sa mga sandaling ito ng kanilang saloobin ng mga grupong sumusuporta at kumukontra sa RH Bill. At todo bantay naman ng mga pulis. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino, kamusta dyan? Mike, namayani ang kulay ube para sa mga pro-RH Bill supporters at kulay pula naman para sa mga tutol dito sa labas ng Batasang Pambansa Complex para masaksihan ang mga saysayang botohan sa kontrobersyal na panukalang batas na inaasahang mangyayari ngayong gabi. Alas 9 pa lang ng umaga nagdatingan na mga pro-RH groups sa labas ng Batasan Pambansa Complex. Dala mga tambol at placard, excited na raw silang masaksihan ang magiging resulta ng botohan. Ito yung panahon na kung saan susubukan talaga yung paninindigan ng bawat legislators na ipagtanggol yung karapatan sa kalusugan, karapatan sa edukasyon, lalo na ng mga kabataan, sa usapin ng sexual and reproductive health and rights. Ang mga tutol naman sa RH Bill, nagsimula ang araw sa isang misa sa St. Peter's Parish Church sa Quezon City. Nataon ang misa sa feast ng Our Lady of Guadalupe na patron saint ng mga sanggol na nasa sinapupunan. Pinangunahan ito ni Antipolo Archbishop Gabriel Reyes kasama ang mahigit 20 iba pang pari at obispo. Dumalo sa misa ang ilang anti-RH na kongresista. Sa kanyang homily nanawagan si Archbishop Ramon Argelies sa sambayanan na ipagdasal ang mga kongresistang boboto sa panukala. Please do not just for battle the mind of our people to be our people. My dear legislators, especially those who are not here today, we pray for you. Please don't sell your souls for 280 million pesos. You are worth more than that. Nagsari ng mga kontra-RH Bill sa isang misa sa Makati na pinangunahan naman ni Luis Antonio Cardinal Tagle. Panalangin para sa kaliwanagan ng pag-iisip ng mga kongresista at kapayapaan sa pagitan ng mga anti- at pro-RH Bill supporters ang panawagan niya. Patuloy tayong maninindigan sa ating mga paniniwala. Pero pakiusap ko, huwag sanang mawawala ang paggalang, pag-ibig sa bawat isa. Ano man ang magiging kahinatnan, kapag wala ang paggalang at pag-iibigan, mananatili tayong sugatan. Alauna ng hapon nagsimulang magmarcha mga anti-RH mula sa St. Peter's Parish Church. Kasama sa prosesyon ang ilang imahe ng Our Lady of Guadalupe. Pinalibutan ng mga nakakulay pula ng mga estudyante, miyembro ng mga religious groups, mga pare at mga madre. We are here because we are pro-life. Because God is pro-life. Nagtagpo man ng mga anti- at pro-RH sa South Gate ng Batasan Pambansa Complex, payapang naghiwalay ang dalawang grupo. Sa North Gate pumuesto ang mga kontra-RH at doon inabangan ang mga papasok ng mga kongresista. Todo bantay naman ang pulisya. Karamihan ng mga pro at anti-RH maghihintay raw hanggang matapos ang botohan. Siyempre, maganda nga strategy yung gawa na makikita talaga na marami sumusuporta sa anti-RH Bill. Mike, narito tayo ngayon sa tinatawag na South Gate ng Batasan Pambansa Complex kung saan nataon naman pumwesto yung mga pro-RH groups na kasalukuyang nagsasagawa ng kanilang concert at programa. Sa kabilang banda naman, doon sa tinatawag na North Gate, doon naman nagmamalagi yung mga anti-RH Bill supporters na nagtirik pa ng kandila bilang bahagi ng kanilang ginagawang vigil. Ang magkabilang grupo, Mike, ay mananatili raw dito hanggat hindi natatapos ang botohan dito sa mababang kapulungan. Mike. Sa puntong ito, pasado alas 7 na, hindi ba nababawasan yung bilang ng mga pro at anti-RH Bill? Chino? Mike, halata namang nabawasan na talaga yung bilang na magkabilang panig, pero ang importante dito ay parang may nananatili pa rin at medyo may mga dumadating pa mga personalidad gaya na rin itong ilang sikat na mga ngawit like gaya nitong si Bayang Barrios at si Isaac Seguera na dadating daw mamaya dito sa panig naman ng mga pro-RH Bill supporters. At napapansin din natin doon sa anti-RH ay may dumadating pang mga hanay na dumadaan nga dito sa katunayan sa harap ng mga pro-RH Bill supporters. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston.